Isa na naman bigating event ang nagsisimula ngayon. Ito po yung Sinquefield Cup, part po ito ng Grand Chess Tour. Alam nyo ba, trivia lang dito po sa event na ito, nagkaroon ng matinding problema si Magnus. Kasi sa Sinquefield Cup po, tinalo siya dati ni Hans Mokniman. Round number 3 ata yun, tinalo siya ni Hans Mokniman, tapos nag-withdraw bigla si Magnus. At yun na nga, pinagdudahan niya nag-engine si Niemann. So ito pong tournament na ito yun. Kaya kung tatanungin nyo, bakit wala si Magnus? Ayaw niya na po maglaro sa torneyong ito. At si Hikaru hindi na po talaga naglalaro ng standard. Pero yung Dares, Alireza, Pragnananda, Pabiano Caruana, World Champion Gukesh, Noderbek, Wesley Sol, Levon Aronian, MBL Duda, Sam Sebian, andito naglalaro ngayon. So ito ay very interesting tournament, bigatin. Ano ang nangyari kay Grandmaster Wesley So? Aba, ito po nangyari. Round number 1 pa lang, kalaban niya po, walang iba kundi si Sam Sebian. Itim po dito si Wesley bago ko simulan yung laban. Ito po ay classical event. Long game po ito. So may chance si Wesley makabalik sa top 10 kung magiging maganda yung kanyang performance dito. Ang time control po 1 hour and 30 minutes with 30 seconds increment. Pero pagdating ng move 40, additional 30 minutes per player. And play to finish na yon. Ano pong nangyari? Tinira po ni Sam Sebian D4. Sinagot ni Wesley ng Knight F6, C4, E6, and then Knight C3 na tinira ni Wesley ng Nimso. Ayan, talaga nagdi-Nimso si Wesley a lot lately. Pagka Bishop B4, nag-E3 lang yung makunat na approach. Kinaslingan ni Wesley, nag-Bishop D3. Ganito din po yung tira ni Wesley as white sa Nimso. Naalala ko. Pagka Bishop D3, nag-D5 po yan na sinagot ng Knight to F3. Yun nga lang, alam ko si Wesley parang dito pumupunta sa E2 eh. Nag-Knight F3, tinirahan ni Wesley ng C5. Yan talaga yung main line. Kailangan mong medyo buksan yung gitna kasi yung bishop na ito, mamaya dito lalabas yan. Ayan o. Anyway, nag-castling po si Sebian na tinirahan lang ni Wesley ng takes sa may D5 or D4. Binawi po, of course, tapos kinapture yung C4. Bishop takes C4, yan po ay mainline at ito ay na-transpose sa tinatawag nilang Caro-Kann-Panov-Botvinnik. Naging Caro-Kann po. Gusto niya ipakita ko bakit siya Caro-Kann. Ayan, tingnan niyo pong mabuti yung posisyon. Tandaan niyo. Okay? Ililipat natin sa simula. Caro-Kann kasi is ganito. Paano naging Caro-Kann yan, coach? Ayan, ganyan po ang nangyari. Tapos nag-C4. Tapos tumira lang po ng Knight F6. Tapos gumanito. Tapos nag-E6, nag-Knight F3. Bishop B4, ayun po ang nangyari. Tumira lang dito. Ayan, yun ang nangyari. Basically, castling lang din, capture takes. Naging Caro-Kann. Ganyan po ang naging posisyon. Punta po tayo sa pinakatira. No? Dahan-dahanin natin. Ibang-iba yung simula, pero doon po bumagsak. Ganyan po talaga yung mga opening. May tinatawag po na transposition. Kaya kadalasan po, pag kayo ay naghahanda sa opening, just want to give you some insight, dapat similar yung pawn structure. Kahit na sa E4 pa yung tira. Anong tira nyo sa E4? Caro-Kann. Anong tira nyo pag nag-D4? Ayan, pwedeng ganyan, mapunta sa ganyang setup. Ako, Islam ako para talagang Caro-Kann na kukuha. Anyway, pag Bishop takes C4, ang ginawa po ay nag-B6. Of course, kailangan ilabas yung kanyang bishop. Kailangan magamit na tinirahan po ng queen lang sa may A4, hitting the bishop. At ang ginawa po ni Wesley So dito, hindi po dinipensahan o inatrasihan. Siya po ay nag-bishop takes to C3 na binawi agad. At kung papansinin nyo, eto po, lamang na agad ng 10 minutes si Sebian sa oras. Ibig sabihin, preparado. Napagandaan si Wesley. Si Wesley So kasi 122. Si Sebian 132. Anyway, pagkatapos bawiin yung bishop, nagtira na ng nobility si Wesley. Kasi yung iba, ang reason po nila kaya tinitakes yan, gusto niya pong mag-queen C7, hitting the bishop, tapos pag gumalaw ka, bagsak yung pawn. Weak kasi yun eh. Yun po talaga yung normal na ginagawa. Pero si Wesley So tumira ng novelty. Hindi ko sure kung preferred siya dito o pinaghandaan niya to. Pero ang akin pong nakikita is
nililigaw niya. Siya po ay nag-bishop to b7. Pagka bishop b7, nag-bishop e2. Ayun, medyo nag-isip na. Nakita nyo, nabawasan na siya. Mahigit 1 minuto. At pagka bishop e2, nag-knight c6 lang si Wesley na according sa engine, this is equal. Meron po kasi pair of bishops itong white, pero ang kapalit naman yan, backward ito na pwedeng pilahan later on. So, ang ginawa po ni Sebian, nagtira po ng rook d1. Bakit? Kasi, alam niya yung plano ni Wesley. Tututukan po yung pawn na ito. Kaya nga po, nag-rook d1 para saan? Kasi pagka knight a5, tumira po ng c4. Ayun. So, tatanggalin niya to. Para saan yun? Para solid yung d4. May depensa. Ayan. So, pagkatira po ng c4, nag-rook c8, activating the rook, na tumalon yung kabayo na sa may e5. Kasi ang pinaka-threat po ni Wesley, ito na capture dito, tapos pag nag-bishop takes ka, bagsak ito. Papipilitan ka mag-pawn takes, sira yung structure mo. Ayan. Kaya hindi po muna linalabas, ha. Ayun, medyo in-explain ko na konti para mas maintindihan ng ibang nanonood sa atin. Kasi, pag nagla-livestream ako, nagtuturo ako sa mga basics, sabi ko, unahin nyo ilabas. Pero, ba't etong mga to hindi naglalabas? Kasi advanced player na sila Sobrang lalim na nila. Kita na po nila yung mga basic principle. Kaya yung mga simple development, di nila na ginagawa na. Kasi alam nila yung mga paparating na tira. Anyway, nag-knight e5, tumalon. And pagka knight e5, nag-knight e4 naman si Wesley, developing the knight with the threat of knight c3 na tinirahan ng queen to b4 para madepensahan yan. And then si Wesley nag-f6. Ayun talaga yung pinaka-purpose ng kanya pong tiradang knight e4. Yes, gusto lang po umatake doon sa c3 kanina, pero vacating the square para makapag f6 din. So, ganun po talaga gumawa ng plano. Dapat may mga idea na mahigit sa isa. So, double idea basically. Anyway, umatras po yan. And then, wasiso dito, tumira po ng hindi pinaboran ng engine. So, according sa engine kasi, queen to c7 is very equal. No? Kaso ayaw niya ng queen c7, ang tinira niya po is knight to d6 na hindi nagustuhan ng engine. Ang punto po ng knight d6, inaatake yung c4 Pero ba't daw hindi maganda yan? Kasi titirahan lang pala yan ng simple bishop a3, pero hindi nakita yan ng kalaban ni Wesley. Kasi unang tingin, oy, pinakain yung pawn. Yes, matitakes yung pawn, pero may tikem sa f8. Yun pala yung grabe, no? So, baliwala pala yan. Hindi tinira na Sebian. Hindi ko sure kung ano yung nakita niya, bakit hindi niya tinira yon. Ang ginawa niya po ay nag-d5. No? Ako, I'm sure nakita ni Wesley yung bishop a3. Bakit kaya hindi niya tinira? Sigurado ako may plano si Wesley Sudon na hindi ko lang maarok Anyway, pagka d5, kinapture po ni Wesley yan. Of course, binawi po ng pawn. Ayan, medyo naging okay for the side of Wesley. Kahit papano kasi, yes, may pass pawn. No? Pero isolated din yan, naharangan ng kabayo. Tapos bukas yung file. So may pwedeng targetin na weak pawn dito. Ano nangyari? Nag-rook e8 na nga po yan, hitting the bishop. Tumakbo po sa d3. And then nag-knight sa c4 na hindi din ganun kaganda. Ibalik lang po natin, no? Ang best daw po is to put pressure dito. By the way, guys, bakit ayaw po kainin, no? Ba't ayaw i-takes? Kasi may bawi din. Ayun, no? O, may bawi, tapos lalakas pa yung pin. O, may mga ganito pa later on. Baka mamati ka dyan, boy. Kaya ibalik natin, hindi po tinex. Kaya nga, ang pinapatira po is rook c5 para i-takes to. Ang problema kasi ng rook c5 yung paparating po na bishop f4. Nakakatakot. Yun po yung ayaw ni Wesley, I think. No, pero yun na daw po yung best na magagawa mo. Example, rook c5, bishop f4, capture ka dito, kakainin lang to. Anong gagawin mo? Takes, capture lang, or even bishop takes muna. Ayan pala, o pwede din kasi capture agad Ayan, quality up. Anyway, kaya po nag-knight to c4 yan. Ang reason ni Wesley para pagka bishop to f4, magna-knight to e5. Yun ang gusto niya palang gawin.
Nailang siya sa bishop f4. Pero interesting naman yung ginawa niya kasi pagka takes, ayan o, tumakbo yung bishop, nagkaroon ng pawn dito, pwedeng panulak, no? Anyway, ito po ay lamang daw po for the side of white sa kadahilanan na meron siyang pair of bishops tapos may pass pawn. Mahihirap labanan yung pair of bishops lalo na pag binigyan mo ng pass pawn. Once again, hindi po pwedeng kainin ito dahil may takes dito, ganun, at mapipin yung kabayo pa. Okay? Kaya ang ginawa po, nag-queen f6 na. Pagka queen f6, tinirahan po ng queen to a4, hitting the pawn. At yung pawn po na yan, hindi niya maitulak dahil may takes dito. Pero according sa engine, ang best approach, kainin mo na ito. Kasi nawala na yung pin dito, nawala din yung pressure dito. So example, no, pag kinapture mo yan, na hindi ginawa ni Wesley, so by the way, kainin ito, takes, tapos pagka rook takes d5, pwedeng gumalaw na malaya yung kabayo. Let's say knight lang po dito. O, magtataka kayo, binigay ito, okay lang yan kasi winning na bigla. Meron kasing knight takes e3 at pagka takes mo dito, rook to c2, paano mo didepensahan to? Grabe, no? O, pwede siguro to, sabihin nyo, ayan, atakado pa, queen dito. O, ubosh, pati pantabosh. Hindi maganon yan kasi may check Ayan o, diba? Anyway, balik po tayo doon. Kasi ang ginawa ni Wesley, hindi niya po kinapture yan. Siya po ay nag-rook to a8 to defend, which is not so very gooder. Hindi na po maganda. Dahil dito, may tira yung engine na napakasimple at lamang na daw. Yun nga lang, kung iintindihin mo yun, sa sobrang simple niya, parang mali. Ang ginawa niya po kasi is bishop c2. Simple lang, inatras lang yung bishop para madepensa nito. Para hindi na magawa yung bishop takes d5. Ang problema pa kasi ng bishop move na yan, yung tore. No? Dito pupunta yan mamaya para makapasok doon, hinarangan mo. Tapos gagalaw ka na naman. Hindi naman kasi pwede dito, matatrap So, ang ginawa po ng kalaban niya, sabi niya, bakit ko kailangang atras yan? Pwede naman ako mag-rook AC1 muna. Tapos mamaya, saka natin i-atras kung pwede. Ang tira po kasi is may capture nga dito. Pero itong si Wesley, hindi niya naman po tinex yan. Siya po ay nag-queen to f7. Saka naman nag-queen to h4 itong si Bian, hitting the pawn on h7 na tinirahan ng h6. At pagka h6, nag-queen to g4, may threat po siya na ganito. Ayan, kaya nag-queen to f6 si Wesley. Sinagot po ng bishop to b1 na ayun, no? Ayan yung sinasabi ko, kaya nag-bishop b1 para hindi po matakes ito, na sinagot ng rook to d8 ni Wesley. Yung ito, hindi itong isa. Kasi yung isa tingin ko ipangahamon niya yan. Anyway, pagka rook d8, nag-queen to e3 na tinirahan lang ng queen to f7. Hindi po magandang i-takes. Kasi pagka takes mo, capture, magkakapaspon. Nako, mahirap po yun. Tapos may mga bishop move lang dito later on to support. So, kaya nag-knight f7. Pagka knight f7, nag-bishop to e3 or to f5 para depensahan yung reyna na sinagot ng rook lang sa may d6. Mali pa daw yan. So, ang tamang tira daw is bishop c8. Ayun, para mapilitan ng kainin at mapalit-palit yung mga pyesa. Ang ginawa ni Wesley is nag-rook to d6 at tingnan nyo po yung oras sila. Below 10 minutes na lang si Sebian, 5 minutes may get si Wesley. Move 30 pa lang. So, 10 more moves para additional. Anyway, kinapture yung reyna, binawi po ng pawn, and then nag-bishop to e3 na mali. Ayun. Ibalik natin. Ang tamang tira, for some reason, hindi ginawa is rook to c7. I think natakot po siya sa idea ng bishop takes d5. Bakit mo nga naman ibibigay yung pawn? Pero okay lang palang ibigay yan kasi meron pong bishop to g6 na masakit ang tama. Anong threat niyan? Kakainin lang to, nakapin ka O pwedeng kainin muna, tapos capture. Masakit yan no? Ngayon, pag gumalaw ka,
let's say, gumalaw ka dito, tulakan ka H4. Pag gumalaw ka ulit, ayan, kainin na to, tapos dito lang pala kakainin. Ang tanong, coach, pwede naman depensahan dito? Pwede. Pero ipit na ipit, libre na to, makakain na, tapos may threat pa dito na malambot kasi yan, hindi makagalaw knight, hindi makagalaw bishop, hindi makagalaw torre, wala, ubos. Ibalik natin, hindi nakita yun. Wala kasing time. Ang tinira, nag-bishop to e6 na sinagot ng rook d8. Ayun na. So, medyo nakakahabol na. Kasi ang ginawa po dyan is rook c7 na tinirahan lang ng rook takes to d6 or e6. Actually, may mas simple daw is bishop takes dito. Yun nga lang, babagsak din yun. Halos ganun din eh. Takes, capture sa bishop, persado kasi yun. Rook to d6 again, kinapture, and then take. So, huwag kayong magtaka by the way, kaya hindi po kinain yung libre Okay? Anyway, nag-rook takes at ito pong endgame na ito ay equal halos. Lamang na konti pa ang puti. Sa kadailanan na maganda yung pawn structure niya plus yung bishop niya aktibo. Etong kabayo puro depensa lang muna gagawin eh. Anyway, nag-G4 po yan para hindi maitulak ko. Magandang tira para ma-maintain yung mga pawn ni Wesley sa itim. Kasi bishop yung gamit niya na itim eh. Anyway, nag-B5. Ayan, nilipat na po sa puti. By the way, hindi po kinain yan kanina kasi background checkmate Anyway, nag-king move, nag-king G7, nag-H4, nag-F5, kinapture po, and then kining movehan. Ayun. So, binigay yung pawn pero babawi din yan. Anyway, nag-H5 na sinagot po ng E4 para makapture po yung pawn. Hindi pwede kasi yung king bagsak yung kabayo, di ba? So, pagka E4, ayan na, nabawi na. Nag-check, umangat or bumaba. Bakit po binigay yung pawn? Kasi pag kinapture po ito, may kain din doon. Okay? Tinirahan po yun ng king e4 para madipensahan yung pawn sa h5 na sinagot lang po ng rook e4. At dito kayo magtataka, coach, libre yung pawn. Bakit binigay? Kasi example lang, takes natin yan. No? Hindi po tinira yan. May knight takes lang, rook takes, and then counterplay, rook d2. Babawi din, magkakapass pawn, definitely. Kahit ano yung bumagsak na pawn. Equal pa rin yan. Ibalik natin doon, ang ginawa is nag-A3 muna. Ayan, pwede natang kainin na sinagot ng knight check eh. Pagka knight check, lumapit yung king, hitting the pawn ng E4 na hindi madepensahan, tinirahan lang ng knight doon. Check, kinain yung E4, bumagsak yung pawn. Kinapture, takes, capture, at ending very equal. So, gumanon, tumakbo yung kabayo, lumapit yung king, naglapitan, at eto na po, yun, tabla ang kinabagsakan. Grabe. No? Nahirapan si Wesley doon. Actually, yung approach ni Wesley, hindi siya pumapasok sa mga normal na medyo complicated. Taking risk, pinapalamang pa yung kalaban, pero nauwi pa rin sa tabla. Anyway, eto yung matindi. Kilala nyo naman si Grandmaster Lebon Aronian at nakikita nyo yung kanyang matinding performance recently. Nag-champion siya sa Las Vegas, kasali si Magnus. Nag-champion sa kakatapos lang po na St. Louis Rapid and Blitz. At eto po, round number 1 pa lang. Panalo na naman, sir. Ganda ng laro. Bibilisan na lang natin to, no? Ayan, no? May turo na kasi ako kaya naka-uniform ako. Alis na ako eh. So, hindi ko na magawa to. Pero tingnan nyo yung, ayan, no? Napaka-simple ng position, very equal. Pero, bigla na lang, napapanalo niya. Ayan, nagbigay ng pawn, pero good move yun eh. Ayun, no? Lakas ng atake, oh. Dito lang nagkamali si Noderbeck eh. Kasi ang tira dito, knight c3. Para pagka-queen move, saka mo kainin. Yan ang pinaka-tamang tira. Pero ang ginawa niya kasi, eto, na-equal. O, na-equal. Kasi pagkatira niyan, nakain yun. Kaso, equal yan eh. Ang tira po dito, knight dito, sa kakainin to. Pero for some reason, hindi ginagawa yan ni Noderbeck eh. Not sure kung ano nakikita niya eh. Ang ginawa niya po is nag-knight g5 na mali. Kasi kinapture lang. O wala na. Mapapalit-palit na. So, ang ginawa niya po is nag-rook takes yung pala plano. Nagtira lang ng queen doon. Kinapture yung kabayo. Ayan o, takes na lang dito pero tatakbo eh, magwa 1 piece up yan. Siyempre, hindi ginawa yun. May rook takes pala kasi. Pagka rook takes, nag-queen takes, magtataka kayo bakit hindi po siya nag-queen takes kasi ay, nag-rook takes na isa kasi may tirada pong bishop b6. Ayun, mapipin naman din. Ayan o. So, yan po yung mangyayari, mababawi din yan.
Kaya ang ginawa is nag-queen takes. Ayan. At ito po ay 1 pawn up lang na endgame. Opposite bishop. Pero nag-gray niya to. Nag-gray, no? Ito, pagkatira po ng rook to F2, pang barag. Pambarag eh, no? Wala eh. Hindi mo makain eh. Nag-resign na dyan eh. May check dito eh. Tapos lamang na napakadaming pawn. No? Wala. Nag-resign na. Tingnan nyo, nangitim na nga eh. Lakas ni Lebon. Anyway, nanalo si Lebon. Anong nangyari sa ibang laban? Si Aleresa natabla kay MBL. Okay. Si Gukesh. Nako po, laging ganito si Gukesh. Talo round 1 kay Pragnananda. Laging talo yung round 1. Tapos si Duda tabla kay Fabiano Caruana. So, ang standing po after round 1, tingnan po natin. Ito po ang standing. Leading Lebon at Prague for winning. Tapos, maraming tabla. So, kulimbat yung mga natalo, Nodarbek and Gukesh. So, bukas po, baka makapag-live stream ako. No? Madaling araw to nagsisimula eh. Parang alas 3 na madaling araw. Alas 3 pa o alas 2 ng madaling araw. Very late yung start nila. So, tingnan natin kung makapag-live tayo. We'll try. Anyway, muli ito po yung Coach Video Master Daniel Causo. Abangan nyo po yung mga susunod na video. Hanggang sa muling pagkikita, don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless mga kabiyahe. Love you. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.